What's up mga part no? Welcome back. So for today's video nga pala mga part is magre-repair tayo sa ating pressure washer. So ito mga part, ito yung mga dapat natin papalitan sa ating pressure washer. Yung kulay green na yan. Kumbaga yung casing lang ng pressure washer papalitan natin kasi nabiyak yung sa loob, yung lagayan ng piston na putol yung sa may dulo niya. So need natin siyang palitan kasi pag mga minor issues lang ng ating mga gamit is need na natin yung aksyonan agad kasi the more niya yung pinabayaan, the more yung umaandar, the more yung umiinit is the more is mas lumalaki yung sira. So need natin siya palitan ng casing. So shout out sa co-shop ko ng motor wash or wash dito sa amin. So binigyan niya ako ng casing ng pressure washer na junk niya. So shout out Cool Dudong. So ito is tinanggalan natin yung kanyang belt and then tatanggalin na natin yung kanyang yung tinutok natin. So iwan ko kung anong pangalan dyan, kalimutan ko. And then dito is tanggal natin siya lahat. Yan yung papalitan natin. So babiakin natin yan kasi yung sa dulo niya, yung parang yung nagkakabitan natin dyan sa connecting rod at sa piston is yun yung ipapalit natin dyan sa kulay pula, yung sa dulo. Pati yung kanyang bearing. So, bago lahat or ipapalit natin yan lahat dun. So, yan, nakakabit ko na. Kasi hindi ko na pa nakita. Pinukpok ko lang siya ng kahoy kasi wala pa tayong puller or tools na magtatanggal dyan sa bearing. So, need lang natin ang kahoy kasi light na bagay. Pag metal kasi yung or martilyo yung ginamit natin, baka imbes na ayusin, mas lumala pa yung sira nito mga part. So, need natin siya. Kung mag-aayos tayo, need tayo ng extra careful din sa mga ginagawa natin kasi mahirap na kung mas lumala yung problema. So, doble gastos pa tayo dyan mga part. So, dyan banda ay hihigpitan ko na. So, paalala lang sa magkakabit ng connecting rod dyan. May marka yan, yung lock ng connecting rod. So, dapat din ipares yung marka at hindi dapat siya magkabaliktad kasi hindi pares ng sukat yan ng piston at sa connecting rod niya. So, yan yung tips ko pag nag-DIY din kayo dyan mga part ng pressure washer repair. So, dito mga part is nakabit ko na. And then, tinesting ko, lagyan ko muna siya ng isang belt and then hinigpitan ko dyan sa baba. And then, para makita ko if sakto ba yung higpit and then inikot ko kung wala bang dragging. So, goods naman siya. So, hinigpitan ko na dyan sa gilid. Ibabalik ko na yung isa pang belt niya para matesting natin at mapaandar natin kung wala na ba talagang problema and goods na ba talaga siya gamitin. So inikot-ikot ko siya dyan, so inulit ko siya para makita ko talaga if may problema pa or wala na. So yan mga part, lalagyan ko na siya ng isa pang belt niya na pares para ma-testing na natin siya mamaya if all goods na ba talaga. Dito mga part is goods na, nakakabit ko na yung pares niya dyan, yung may markang super. So naiwan ko kung anong pangalan dyan, kalimutan ko. So comment down below kung anong pangalan nga dyan mga part. So shout out nga pala sa RC919 oil, polysynthetic. So yan yung ginamit nating oil dyan kasi synthetic base na 20W50. Hindi, napakasulid ng oil na to. Ito yung oil na nagmarka sa akin na grabe, ang tagal oil change ng radar ko sa oil na to. So, papalitan din natin siya ng hose. Ng 5-ply tayo na hose dyan. So, Nippon ang ginamit natin. So, parang ahas yung balat. Napakasulit ng hose. Napakatigas. Kasi itong kulay yellow, yan yung bago pa sila na yan. Mga tatlong linggo lang siguro nagamit yan. Yung pinalakasan ko yung compressor or yung pressure washer ko, nagbiak yung hose. So, wala, negative tayo dun sa hose na yan, sayang na yung gastos natin. So ito, testing natin to, 5-ply to, and then matigas na to. Then nagpalit din tayo ng nozzle dyan. So ito na mga part, testing natin if all goods, hulog natin yan, and then paandarin muna natin yung pressure washer at pahigupin muna natin ng tubig. So umandar niya, ito, pakinggan yung mga part.